May daily routine araw-araw sa mother ang magising ng maaga at saka magmuriga ng maaga kasi yung mga anak natin may klase, yung asawa naman may trabaho kaya mamumuriga, mamatahin sa'yo, diri kay taga alas 7 na. A day in my life as a burikat nga nakaasawahin contractor, no construction lang pala. So for today's video mga zay, kagising ko nga ay dumiretso na ako sa kusina para magsaing ngayong umaga. Kasi alam nyo naman nga may mga pasok at saka may trabaho ang aking asawa kaya maaga tayo na nagigising. At saka mga zay, baka kayo mapausa bakit ako nagtatagalog kasi may isang followers kasi ako na Tagalog, din daw siya makaintindi sa waray kaya yun tatagologin natin para naman makaintindi yung mga sinasabi ko kasi daw yung ibang na iintindihan daw niya is yung ano lang yung basta may naintindihan siya pero konti lang kasi alam nyo naman pag Tagalog hindi talaga yan masyado makakaintindi sa waray pero kung Bisaya ka is may similarity naman sa waray kaya yung mga Bisaya makakaintindi yan pero hindi masyado. Nung bumalik nga tayo dito sa aking ginagawa pagkatapos ko nga magsaing no at saka prepare ko na pala yung itlog at saka ano ba yan? Sardinas. Yung ano pala, yung sardinas, idudurog-durogin natin, ihahalo natin sa itlog para maiba naman yung ulam natin. Alam nyo naman mga zay, kasi nagsawa na kami sa tuyo. Kasi alam nyo naman, wala kami pang bili ng masasarap na mga ulam. Mga zay, pasensya na kayo sa aking salitahan na Tagalog kasi pag magtagalog talaga yung mga waray is matigas, ha? Intindihin nyo na lang yung salita ko kaya hindi talaga ako expert magsalita ng Tagalog. Balik na nga tayo dito sa aking ginagawa noon. Nang mainit na pala yung kawali kaya linagyan ko na ng mantika. Nung mainit na yung mantika, linagay ko na yung tinorta ko na sardinas. At saka pagkatapos ko pala maglagay dun sa may kawali, no? Yung aking anak pala kumain kaya pa pinapagpunas ko ng lamisa para naman matuto, hindi yung kumakain na walang kaalam-alam, iniiwan lang yung pinagkainan. Kaya habang malilit pa yung mga anak natin, turuan natin kung ano ang pwede na maituro sa kanila. Wag lang yung mamagbibigat. Katulad nito, yung panganay ko nga anak, paggising niya, pinapag-igib ko yan ng tubig para sa tuon namin at saka yung pangalawa ko naman nga babae, yung mga plato na pinagugasan kagabi, alam ko tuyo na yan kaya pinabalik ko na dun sa lagayan. Hoy mga zay, baka sabihin nyo na ako nananay ha kasi yung mga anak ko pinapagtrabaho ko. Alam nyo mga zay, yung sa akin lang naman no, para naman yung mga anak ko lumaki sila na may alam sa gawaing bahay. Di yung alam nila puro lakain ha. At saka yung mga anak ko walang sinasabi yan na na mga favorite, walang spoiled yan na mga anak ko mga zay kay mahirap na mag-spoiled ka ng anak kay baka humingi yan ng sa'yo iPhone, wala kang mabibigay ha. Kaya hanggat bata pa sila turuan natin sa mga gawaing bahay kasi para sa kanila din naman yan. At saka balik nga tayo dito sa aking ginagawa no, pagkatapos ko pala magluto ng torta, naglagay na pala ako ng kanin sa baunan ng aking asawa at saka sa mga anak ko kay para naman pag matapos kumain yung aking asawa maligo, di na siya magsasandok ng kanin sa baunan niya. At saka pagkatapos din, pumunta ako dito sa amin sala, naglukot na ako mga zay. Yung mga hinigaan ba namin, gintupi ko na. Yung asawa ko kasi gawas sulod yung paa, madumi. Kaya tinupi ko na para yung namin hindi magkahugaw. Pagkatapos ko pala magtupi ng aming hinigaan, sakto natatapos na din kumain ng aking anak kaya ayan nagpaano siya ng kanyang buhok, nagpaano ba yan? Ang tawag ba sa Tagalog? Diyos ko po. Nagpabutok na siya ng kanyang buhok kay para daw pag pumasok siya sa eskwelahan, hindi yung para siyang aswang tingnan. So, paano ba mga zay? Matatapos na pala ang aking video na ito. Kumbaga nagustuhan mo yung video ko. Pre, huwag ka nang maghiya dyan. Pindutin mo na yung arrow at saka follow. Salamat.